Sa nagapanguna nga balita, nagapadayon nga tensyon sa Middle East, ginakahangawaan sa pila ka Ilonggo kag Negrense OFWs. Peso, Iloilo City kag Province hugot nga ginamonitor ang sitwasyon sa masobra 200 ka OFWs sa Middle East. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Iloilo Provincial Capital. Kim? Jert, hindi lang safety sa mga Ilonggo kag Negrense OFWs ang ginakabalakan sa nagapadayon nga gamo sa Middle East, kundi pati man ang posibilidad sang pagsaka sang preso sang gatong diri sa Pilipinas. Makit-an sa sining video ang madamol kag maitom nga aso. Ini ang ginapahayag sunog nga nagluntad sa Jebel Ali Port sa Dubai last 10 ang aga kahapon. Ang sunog ang bangod sang nagakahulog nga debris gikan sa aerial interception sang missile attacks sa Middle East bangod sa gamo sang Iran kag Israel. Ang video ang kuha sang 37 anyos nga Ilonggo nga si Noe Ray Patricio, residente sang San Dionisio, Iloilo. Suno kay Patricio, tag sa kaoras, may mabatian sila nga mabasko nga lupok. Sa 11 sini katuig sa Dubai, first time nga iya ini na eksperyensyahan. Ang cellphone na mag-automatic alarm tapos may ang kami nga daw siren dugdag-guhobi na siya balahaw. As in tunog-tunog yun tapos mag-intercept sila sa missile. Ang building nagkakuan siya nagkatayog. Sa datos ng Peso Iloilo, 128 ka mga Ilonggo OFWs ang ila na pakigangutan. Kalabanan sa ila ang yaraman sa mayo nga kaimtangan. Generally, they are safe except for a few nga naghambal nga malapit sila sa lugar wherein permi may nagakinalupok. 119 naman ka mga Ilonggo OFWs ang ginamonitor sang Peso Iloilo City sa Middle East. Wala pa man sang nagpabutyag nga magapauli sa Pilipinas. As of the moment, canceled pa tanan yung flights. So kung mag-order kita sa repatriation, most likely i-coordinate with natin ini sa embassy. Samtang, tuma ng kabalakas ang bakulod nun nga si Cristel matapos makita ang madamol nga aso halin sa mga building nga nagkalasunog lapit sa Al Nada nga sa borders ang Dubai kag Sharjah sa United Arab Emirates. Makibot ka lang gid sa mga dugay-dugay di sigabong sa kinan stop gid sige gyapon sila kapanilupok di. So ang hamba lang gid sa amon if ever gid man matabo palayo lang sa underground parking kami. Nagpasalamat ang isa pa kabakulod nun nga si Christine nga safe sila. Apang hindi malikawan nga makulbaan sa tagsa mabatian ang mga linupok. Kay mami kita di sa pamilya namon nang safe kami din man nang hindi ka mo makulba kay ang Ginoo sa aton. Nagpahaptang nasang help desk ang Bacolod kag Provincial LGU. Ari nga aton mga numbers, no? So tawag lang kita, no? There is a sining number and our team will try to help you in the best way we can. Isa na kapinay caregiver nga taga Pangasinan na napatay bangod sang kinagamo. Samtang bangod sang nagapadayon nga gamo, ginalantaw sang isa ka political economic professor nga magtaas ang presyo sang gatong sa Pilipinas bangod sa pagnubo sang supply. Expect naton nga in the coming days ang presyo sang gas, no, makita naton na siya nga nagasaka man na siya, and padayon na siya nga magasaka samtang nga nag-intensify, no, ang gamo between the US and the Iran. Jert, tagahingyo ang otoridad sa iban pa nga mga pamilya nga may mga himata pa sa Middle East nga makigangot sa ila agod mahatagan sang nagakaigo nga assistance. Mahimo makigangot sa Peso kag Department of Migrant Workers pagi sa ila hotlines kag help desks. Jert. Madamo gayud nga salamat sa update, Kim Salinas.